Hello guys and welcome back sa panibagong episode ng Wonderlust React! So ngayon magre-react na naman kami. Magre-react tayo sa pinaka-aabangan, pinaka-hihintay, pinaka-bagong palabas ng GMA. Hindi na ba siya? Hindi, bago to. So, hinihintay talaga to ng mga viewers natin, tsaka ng mga netizens, and ng mga viewers, ang full trailer ng Encantadia Sangre Chronicles Deathly Hallows. Hanggat may Encantadia, may Wonderlust React. Bago na ngayon studio na. Thank you guys for supporting us. Huwag niyong skip yung ads. So ayun, tara, start na tayo. Okay, ready? Okay, let's go! Uy. GMA drama. Aagawin natin sa kamay ng mga makapangyarihang mga diwata. Sheesh! Susuklaman Ganda na yung ang reflection sa mata. Dugo. Ang tagapangalaga ng Brillante ay hindi agad-agad sumusuko. Kung kami ay sumuko na lang, wala na magtatanggol sa Excalibur ni... Espada niya ni Amihan. Kala ko ni Arthur. Sumpa ang sanggol na yan. Tila naganap na ang aking ikinatatakot. Walang bagay na nakikita ang aking mga mata na hindi nagaganap. Uy, akala ko si Toothless. nag-word. Lahi Sinusunod po yung mga hayop ng bawat utos. Ganda ng tiger. May power po ko. Okay yung mga ano na ito. Ang bagong Paniki. tagapagtanggol at pag-asa ng Encantadia. kapangyarihan. Yun lang ang ano. Taglay nila ang apoy, tubig, hangin at lupa. Para sa Encantadia! Sa kanilang mga kamay, nakasalalay ang kapalaran ng Encantadia. Wala ako. Mga sangre, nasa na kayo? Yay! Nice, ayun. Nice. Ayun, thank you for watching, guys. Sana na... Yan, i-breakdown natin, no? I-breakdown natin, no? Frame by frame, or Frame scene by by scene. So, ayun, alam na namin kung paano ay frame by frame. Thank you sa comment na yun. Okay? Nakakaisa dito. Ito, ang ganda ng pagkapasok ng logo ng GMA. Sa last na trailer, mas na-appreciate ko yung shot na yun kasi dito may movement na siya eh. Pumasok tayo sa Ice Valley. Kasi last time, I think, hindi masyadong movement. Hindi gumagalaw masyado. Pero dito, pumasok talaga tayo. Tapos, nagpapakita siya ng gaano talaga ka-grand kung pumasok ka. Tapos, makita mo talaga yung environment around it. Kasi, nung sa last time, hindi natin makita masyado. Pero dito, pumasok na. So ang ganda din. Full CG siya. Sorry. Ang ganda din ng glow niya dyan ngayon. And yung Ang curious na lang tayo dito kung bakit dilaw yung glow niya. Saan nanggagaling yan. So, di namin talaga alam guys yung story. So, nagpo-point out sa last na video na nagre-react tayo na hindi natin pinapanood. Yung naman guys, yung VFX Artist React is nagre-react kami sa VFX
ng pinapanood namin. So, meron kami mga lapses within the story, but mostly yung focus talaga namin is panoorin lang with the outside perspective as artists and filmmakers na first time o di kaya hindi masyado nanonood ng Encantadia. Ayan, basically ang priority namin is yung visual effects. Yes. Yung visuals, hindi yung story. Ganun. Kasi kung story yung gusto yung panoorin, Maraming reviews. doon kayo sa ibang review. Hindi naman, huwag gusto lang awayan guys, dito lang kayo manood. Joke lang, friendly kami dito. So, ayun. LED daw ginamit nila dito sa shot na to ni Rian Ramos. So, nakorek kami ngayon. Pero guys, medyo manonotice mo pa rin talaga na hindi siya lapat. Although, magkaiba yung technology, mas nag-enhance or mas naging futuristic yung film industry natin dito sa Pilipinas at gumamit na sila ng LED technology. Basically, may different kinds ng pixels kasi ng LED. So, papalit parami yung pixel, mas pino yung image na makikita. So, pagka yung mga normal na LED lang yung gagamitin mo, mahalata siya. Parang alam na LED agad. Kaya yung may special na uri ng LED na ginagamit for virtual production. I mean, I appreciate na nag-improve yung technology nila and nag-apply sila ng panibagong para sumabay talaga sila sa basically sumasabay na sila sa Hollywood, di ba? Pero dito, yung application dito, hindi siya na-maximize, hindi nakuha yung full potential ng virtual production. Kasi, I mean, napakanabangan yung efficiency dito kasi hindi na nila kailangan mag-chroma key. Pero yung final output dito, na didistract pa rin yung mata ng audience. Kahit yung mga normal na audience, napansin nila na different yung saturation or yung contrast ng background dun sa mismong actor. And ang theory ko dito, snow girl siya. Pero na-appreciate yung shot na to, although medyo hindi pa perfect yung yung contrast ng LED. May movement siya eh. Kasi guys, sa virtual production, kung yung camera mo nagmo-move, yung background mo din nagmo-move para sumasabay yun. Kasi para may parallax siya na mangyayari. Parang sa akin, naka-still lang siya. Hindi ko sure, parang naka-LED lang yung pero pati yung nasa likod, sabay yung Nag-move yung camera. Yung camera kasi nag-change yung perspective ni Rian eh. Pero hindi nag-move yung visual ng LED. Hindi siya nakakonect sa camera yung yung LED. Kasi guys, kung sa mga hindi nakakaalam, matagal na po yung ganitong process. So, ngayon pa lang tayo umaadapt ang Pilipinas. Nakakonect po yung camera sa LED. So, ang parallax ng background sumasabay sa camera. So, nag-iba po ang perspective ng background. So, dito po, yung theory mo, hindi gumagalaw. Sa tingin ko. Feeling ko gumagalaw. Ako sa akin, feeling ko gumagalaw siya. Pero ang laki ng movement ng likod. Ang laki ng movement ng likod. Hindi, kasi feeling ko gumagalaw din. May parallax pa dito. Ay, walang parallax dito sa Yun yung walang parallax yung So, yun lang naman yung napansin ko, guys. Pero okay pa rin Okay pa rin kasi ganda nag-innovate na sila. As sa free TV maganda. Sa free TV. Free TV ito eh. Ito, okay na to. Ang ganda na ito eh. Uy, ito. boss. May dragon. Ito, okay naman eh. Kasi, hindi, I mean, dito siguro napasobran lang siguro sa light trap ang ginamit nila. Sobra naman masyado. sa dragon? Oo, Sa dragon. Kasi, di ba guys, na-notice naman natin yung mountain sa likod. Palayo ng papalayo, may atmosphere na yan eh. Nag-i-introduce na siya ng fog. Habang papalayo yung object mo, kung na-notice natin sa real life, nagde-desaturate siya, na nagiging, nagiging... Papunta na siya sa puti. Papunta na siya dun. Okay. Ching! Ganda ng mga beauty shot. Ma-appreciate mo talaga yung bagong camera technology na ginamit nila. Nagiging cinematic na talaga. Di ba nag-comment ka last sa pinaka-first na na ang ganda lang ng ng lapat ng ilaw, ng color grading. Actually, itong pinaka-storyline ng Encantadia, pwede itong pang Netflix eh. Baka pwede pang budgetan to ng Netflix para mas gumanda siya magiging parang yung Wheel of Time, Game of Thrones, gano'n. Pero ang ganda. Ito, ang ganda na establishing nila dito. Oo. Para siyang establishing ng island. Ay, totoo naman, island, diba? Oh. Ito, okay tingin naman. nyo LED. Totoo yun. Pero akala ko talaga totoo yun. Ako feeling ko parang totoo. Kasi may scene dito na may scene sila sa tubig mismo eh. Hindi, what if sa shot lang na yun, pwede silang may shot sa LED, may shot sila sa totoong Pwede. Comment below. Again, nag-assume lang ulit kami dito ng theory na.
Tapos ito, si Snow Girl. So, basically, hindi pala siya, hindi siya kulay puti, kaya siya snow. Hindi siya pala snow girl, kaya desaturated siya na puti. Unlike sa last namin na panood. Ano pala siya? Ano siya? Ivy tree? Eve tree. Isa siya Eve tree. Isa siya Ano yung Eve tree? Kaluluwa. kaluluwa. Kaya desaturated siya last time. Kasi kaluluwa lang siya. Kaluluwa siya. Ito. Ito, maganda to sa... Oo, ang gandang establishing na to. Kasana, as a free TV, Oo. yung ganitong parang game render sa akin siya, hindi pa siya hyper-realistic yung render niya. Pero alam niyo kung paano ito magmumukha realistic kahit ganito yung rendering niya. Pag once na meron ng live na tao, Oo. pag may nilagay live na tao, Nilagay na tao. karoon siya ng illusion na realistic siya. So dito, feeling ko siguro nakukulangan lang ako sa highlights. Masyado siyang flat na naka-level lahat siguro. Feeling ko contrast tsaka yung highlights, yung ano dito. Pero overall, sa compositing, Hindi ko sure pero kung baka sa Unreal nila ginawa to. Tapos sa Unreal kasi, may issue sa Unreal pag ni-render mo, yung naka-on ng specular sa mga Nag-flicker siya. Nag-flicker. Last time na ginawa ko, di ba? Tinatry mo ko. Flicker siya. Kaya, ang dapat gawin, ibagsak mo na lang yung exposure. hindi exposure. Yung highlights. Yung highlight. Ang highlights Yung talaga. wrap map sa texture yon. So, eto siya. Para kumintab yung isang bagay sa model, isang model sa 3D, yun yung ginagamit nila. Baka yun yung binagsak nila. Kung sa Unreal po ito ginawa, pero piling ko sa Unreal. Technical issue. Yeah, technical issue siya. Feeling ko alam naman ng VFX artist yun. Yun nga lang, ginawa nila ng way para ma-produce pa rin produce pa rin. Kasi guys, pag dinala nyo to sa 3D software, pag hindi nyo to sa Unreal ginawa or ni-render, sobrang bigat niya. Like magka-crash talaga yung PC nyo kapag 3D software nyo siya ni-render. Or, may malakas silang computer. For sure, meron silang malakas na computer. Kaya mag-render. Pero sobrang dami kasi nilang shots na ginagawa. Oo, yun yung Kaya for sure, gumawa sila ng efficient way para makapag-render. Eh, hindi naman na ito mapapansin pag free TV, bro. Oo, free TV. Free TV yan eh. Ito, ang ganda nga. Ganda ng so guys, na-notice ko lang na ginamit nila dito sa FX pack. Ito yung energy pack So, nila. mga pre-made assets. So, dinadrag and drop lang, pero yung artist pa rin yung may control kung anong gusto mong kulay, ano gusto mo sa glow. Kaya nagkakapareho yung mga iba't ibang mga effects kasi isa lang o di kaya same lang sila na pinagkukuhanan ng mga assets. Yung benefits naman dito is mapapabilis yung workflow. So very helpful yung mga assets, mga VFX assets para sa mga shots na to. Lalo sa mga ganitong productions, very crucial gumamit ng mga assets. Yan. Unless meron kayo library talaga ng ganito. Pero kung wala, talagang hingi sila ng help sa mga pre-made assets. Ganda ng set design nila dito. Ito daw sabi nila, lumulutang. Okay. So, LED. Feeling nyo LED screen. Camera 3. LED siya. LED. Ito, LED rin. LED. Ito po, lahat nito, guys, sa last time na namin, nireactan sa Snow. LED po pala yung gamit nila ron. Hindi pala sila Hindi sila nag-chroma. Naginig sila nag-chroma. So, thank you sa pag-point out. Yung nga lang, yung kulay ng LED kasi, hiwalay kasi. Like dito guys, may kita nyo yung sobrang puti nung LED sa likod. Possible din kasing nangyayari dito, mayroon silang LED sa background, then meron pa kasi silang studio lights. So, yung mga ilaw nila na ginagamit. So, possible din kasi na nag-spill yung mga ilaw na ginagamit nila sa mismong LED. Kaya yung LED parang nilalabanan niya yung another ilaw na nagre-reflect sa kanya. So, nagkakaroon ng ibang contrast yung LED. So, ayun yung isa sa theory namin. Theory ko lang to. Ito si Eve 3. Ay, siya na yan, yung baby. Ay, akala ko si Rian yan. Transition sa... Ayan, nag-warp Ay, ang ganda. Ganda lang. Ito. So, parang yung sa sa Game of Thrones. Game of Thrones. Pag nag-warp si O di kaya, mako-compare ko na siya kay Toothless sa bagong ngayon. Sa bagong... How to Train Your Dragon. Live action. Live action. Ang ganda niya sa... Kasi guys, nagsisell talaga yung reflection, yung tawag dito? Yung highlight sa mukha niya na alam mo talagang shiny yung surface niya. Nagsisell talaga yung ganyan. Tsaka tama yung tama nung ilaw sa so maganda talaga yung gusto ko talaga yung shot na to. Full CG to guys. Na-notice ko lang sa dito. Sorry na-notice ko lang. Na-notice ko lang kasi na nag-stop yung movement ng snake sa movement ng camera. Hindi siguro na easy is. So basically, ang easy is parang siya, i-convert mo yung yung keyframes mo sa ganitong option para
pag magpo-post siya, hindi siya yung biglang ganun lang na post. Yung may hagod. Ganun. May masabi lang eh. Anyway, sorry kasi may nagko-comment may masabi lang eh. Hindi kasi bibigay din kami ng inputs kung paano siya ginagawa and ano siya yung para mayroon din kaming educational purposes. Wala pong script dito. Walang script dito. Galing. Yan yung Tiger talaga. Yan In ang fairness sa lighting ng Tiger, no? Tama. tama. Madaling ilawan para sa kanya kasi overcast yung overcast. Wala siyang harsh na shadow. Pero halatang clone yung Tiger. Tignan mo yung stripes nila. Ayun. Parehas. Isa lang yung model Isa lang nila. model. Basta isa lang yung For sure, isa lang yung model. Iniba yung position. Iba ng position. Pero overall, maganda talaga. Pero goods naman yan. Like, kung may isang model na, kasi magkakamukha naman yung Tiger. Pero yun lang, kami lang yung nakakita kasi nag-nitpick lang kami. Pero basically, ang ginagawa namin, kapag meron kaming different parang paparamihin namin, binabago namin yung texture ng iba't ibang animal. For example, parang iniba namin yung UV maps ng skin ng Tiger. For example, itong ginawa naming wolf dun sa dati naming short film. So, isang model lang yan actually. Tapos, binago lang namin yung kulay. Pansinin may black, merong gray, merong brown, ganun. Tapos tingin nyo, well, okay sa akin yung texture ng Totoo yung Tiger. Totoo yung Tiger. Ha? Totoo yung Tiger. Huh? Oo. Wait lang. Hindi. Kung titignan mo yung yung paghinga niya. Very uncanny yung niya. Yan movement. CG siya, pero as in, siya, ang ganda ng pagkalapat nila. Dapat siya sa background, guys. Lapat siya sa background. Problema lang sa texture niya, ang lores. Especially dito sa face. Matagal i-render kasi dahil for yung tsaka ganyang kalaking frame. Tapos yung Tiger lang yung kita. Pero matagal pero sana, kung close up to, dapat maganda na siya. maganda naman. Maganda talaga. Nagdi-depict lang kami. Kasi kung makikita mo dito, pati yung detail siya dito sa likod sa hind legs niya, kitang-kita, Yun nga, tingnan mo, mas sharp to kaysa dito. Ganda niya. Ang high res ng niya, yung frogs. Yan ang ganda nung Naka-slow mo din, so okay yung frame. Okay yung frame rate nila. So, mga fight scenes. Okay naman. Yun, wala pa rin talaga walang reaction sa light. Reaction. Environment reaction. Alam mo yun, kung may hangin man. Walang influence. Light influence kaya Paulit-ulit na namin sinasabi yung ganito. Like, I mean, nitpick siya pag ito lang pinapalad namin. Pero pag pinagsama-sama yung reaction namin, ang lagi lang namin yung interaction ng lighting tsaka ng influence ng wind sa mga characters. I mean, sobrang importante ng lighting, guys. Kasi once na man-nail mo yung lighting, one step na yan para maging realistic yung shots. So ito, yung medyo parang hologram sa Encantadia. Ito yung mga pass na na mga diwata or di ko alam. Inang Reyna. I-correct nyo ulit kami Ang napansin ko dito, may effect siya na mga stripes. Parang hologram talaga. Yung may mga pansin mo nga. Umiikot ba? Para sa akin, wala. Meron, ayun Ay, okay. So parang yung mga sa TV pag nag-glitch. So meron siyang ganong Venetian lang yung tawag nila. I mean, hindi na yung mapapansin. Ang ganda na actually niya. Kung ini-nitpick natin, ang super nitpick lang. Hindi masabi. Pero hindi naman siya may masabi lang. Meaning, ang random na kasi sinasabi gusto ko kasing i-match doon sa sa world. Kumbaga, kung ganito yung world fantasy siya, hindi naman siya sci-fi yung effect niya. Parang nagmamatch sa world. Sana yung pinaka hologram niya, mukha siyang parang alam mo yung particles na naka-form as na human lang. Example sa Percy Jackson, siya, apoy siya. Ay, okay. Pero naka-shape siya ng mukha ng nanay niya. Parang ganun siya. Paano ginawa yung shot? Ay, yung effects. Ito? Hindi ko alam. Kasi kung makikita, may clear lang dito sa trailer. Hindi ko alam pag nasa... Feeling ko, sila, 3D scan. 3D scan or nakakroma yung Sila. Oo, kung baka nasa turntable sila. Yan. Tapos, feeling ko nakaka-Susan May ang tawag nila. Ay, ano yan? Susan May? Lady Susan! Susan May. Sino si Susan May? May? Iba kung bakit Lady Susan ang tawag doon. Bakit? Kasi tamad. Kasi ginawa yun ng asawa ni Susan dahil sobrang tamad niya. Para sa akin, guys, okay siya. Hindi lang kasi may sasabihin lang ako. Pero, eto. Wala lang. Feeling ko siguro... Alam ko yung sasabihin mo. Ano sasabihin mo? Wala sa sigurong reflection. Yun. Ununahan mo!
Tsaka dito, etong sa close-up ni... Sino ba yun? So basically, pag sinaksak yung... Siya yung sinaksak. pag sinaksak pala yung mga diwata, pag mamamatay na. Gumaganon, piniflicker. Wala yung sorry guys. lumalabas. Sorry sa mga Encantadia fans. So dito, in-expect ko, pag nakatingin siya dun sa mga holograms, may reflection sa face niya dapat yan. Influence. Sobrang dami na nakapaligid sa kanya. Pag ito, walang ako nakitang reflection. Bagso. Ito, para siyang ewan ko, hindi siya giving eh. It's not giving. Yeah. Oo. Di ba? Mukha siyang lang, 2D na. At saka yung sa akin, yung kulay, parang ang contrast nung bumaba. Para sa akin, ang dumi ng pagka-composite sa kanya. Ang niya, ang choppy ng frame rate niya. Dito guys. Tapos wala siyang motion blur sa pag-close ng parang door na to. Yan o. Tapos nilagyan nila ng konting camera shake, digital camera shake. Okay yung interaction ng ilaw niya na lumalabas. Pero yung door lang talaga mismo, I think, hindi siya, para siyang 2D lang. 2D na kinomposite. Tapos para siyang keyframe. Position and keyframe. Pili ko hinahabol nila yung effect ng yung sa hawak ni Pirena na umiikot. Actually guys, wala na kami may comment sa action scenes. Okay naman na yan. Sa ngayon sa nakikita namin kasi maganda yung fight scene. Maganda yung fight scene tsaka effects. Maganda yung mga powers nila na lumalabas ng mga air, ng mga hangin. So, kudos. Ang ganda. Ito, tinan mo yung paglabas ng tinan mo si ito yung anak ni sobrang sassy niya water kasi siya. Paglabas ng sabi na, pati ba naman yung galaw nila? Ino-commentan nyo. Akala ko ba VFX lang? Ito yung nasa lap, ang ingay-ingay, may masabi lang. Sorry guys. Ito. LED to. Feeling ko 2D lang. LED. LED yun. May mga cellphone na sila sa loob ng Encantadia. Kasi si galing sa, nakakatawid na silang, baka mali ako, correct nyo na lang. Pero alam ko, nakakatawid na silang Earth. Dapat kasi pinapanood natin before mag-react. Yan. Eto guys, what I mean sa sa reflection sa floor. Kasi 'di ba last time eto meron silang reflection dito. Feeling ko iba-ibang artist kasi yung gumagawa. So, may iba-iba talaga silang mata eh. Mata, okay. Ito hindi. Ito. Red horse. Red! Ang faded ng black masyado. Kudos dito sa mga filmmakers kasi ang ambitious ng shot na to, actually mahirap siya gawin as sa free TV. Tapos ginawa talaga nila na may artist talaga na nag-take time na para gumawa ng horse na tumatakbo dyan. Yan lang, na-appreciate ko. Sa akin yung compositing lang. Feeling ko may tinatawag kasing cryptomat. Ang cryptomat parang siya. Ito siya. Inihiwalay niya yung mga parts nung isang shot pag galing sa 3D. Para maayos nila yung kulay. Pero dito, ang problema ko kung makikita niyo yung pader sa dulo na may parang pinto. Yes. Tapos yung nakadikit sa kanyang mababang wall. Ang laki yun nila, contrast nila. Black na black yun, tapos white na medyo desat na yung faded, desat. So yun yung problem dito. Medyo nag-stand out yung parang may wall sa Parang wala siyang transition na maayos. Eto. Antayin ko to. Feeling ko ito yung nag-mocap eh. May nakita ako. May nag-motion capture so motion capture. Okay. May nilabas sila actually na kung paano nila ginawa. So bali siya, yung etong shot na to para siyang teaser talaga na ito papakita ko sa mga tao na may ganito kami. Abangan namin. Feeling ko inspired to ng Game of Thrones talaga yun. Like yung giant doon, yung iba direct, yan, live yung practical. Practical yung iba. So, lang. So, feeling ko nga dapat nag-practical na lang sila doon na prosthetic. Tapos, pinaglaruan nila yung miniature na Pwede. Pero yung gusto kong shot na to, meron siyang subsurface scattering. Ang ganda ng nila dito. Good job. Ito. Ganda ng stunt. Ganda ng stunt na yun. May stunt silang ganun. Ganda. May buhok Ito. May influence sa buhok. May influence sa buhok, sa light, maganda. Yun. Guys, kung i-compare mo siya sa ibang scenes sa trailer na to, yan yung nagkukulang sa iba. Interaction sa environment, sa costume and what. Ayan, ang ganda ng mga nila. Ito. Ito, wala na naman tong effect ng hangin. Ay, dapat yung palda niya medyo umangat. Ay, umaangat dapat yun. Eto, sa dragon. Okay.
Ganda ng ano nila, ng texture ng dragon. Kasi una guys, merong specular highlights, maganda yung texture niya. Pero ano napansin mo dito, Direk? Napansin ko yung laway, masyadong makapal. Piling ko ngipin eh. Akala mo unang ipin, isa laway. Yung ano lang sa akin, yung reflection ng ano, dati yung reflection kung ganyan kapal yung laway mo. May reflection ng apoy sa loob laway. Sa loob ng ano Sa rin. loob ng bunganga. Para kasi pag ganyan kalakas na apoy, tapos wala ka reflection sa ano, outside lines, mga ano. So kung i-compare natin siya sa mga shows and then mga movies na dragon. Para sa akin okay siya. Okay, no. Maganda As in maganda, sobrang ganda na siya, guys. So, ayun. Woo, good job. So, ayun. Overall, ang ganda ng panibagong trailer ng Encantadia. Sana meron pa, no? Para Maganda. Kasi mas nakita na natin yung ano talaga, kung ang daming ano, yung tiger, na-impress ako sa tiger, na-impress ako sa dragon. Sobrang galing ng mga gumawa nito. like, sobrang nag-level up talaga yung production nila dito. Kasi, kung Hollywood yung gagawa, like, for example, bigyan ng malaki konti pang budget, like, tapos, limited lang yung episodes. Piling ko sobrang ganda palalo nito. Pero for free TV nga, diba? Free TV, like goods na to. As a casual viewer, and again guys, we are looking at sa perspective as VFX artist and hindi yung mga fans talaga na napapanood since 2005 or 6. So yung basic knowledge lang talaga yung alam namin dito. Kung may lapses kami sa mga information, let us know. Comment down Kami, below. blindly lang kami nag-react sa mga VFX so yung nakikita namin. And appreciate namin sa mga nag-give thanks ng mga facts and mga trivias. And Ganun. ayun, ano ikaw? Ang ano lang sa akin, parang ang ganda ng trailer, nakakatakot lang pag ano na, pinalabas na siya. Hindi ko sure. Yun din yung Hindi ko concern. sure kasi ano, arawan ba to? Arawan ba yung... De, pero alam ko tapos na daw yung shooting days nila lahat. na ano na So, lahat? parang tapos na lahat. Hindi. Abangan na lang natin. Yun na lang sa akin. Abangan ko na lang yung ano. Hindi ko alam kung lang episodes to baka mga 100 episodes to. Take it with a grain of salt, and overall nagandahan naman kami talaga sa Ang ganda ng trailer, ang ganda ng ano. Tsaka hindi naman pwedeng puro puri sabihin namin dito. Para na mga yung alam ko masakit makarinig na mga alam mo yun, na mga flaws sa mga ano nyo. Pero actually naman valid naman kung gusto nyo ang Encantadia based on its stories and actors and sa lore niya, wala namang problema doon. Pero there's a side lang talaga, hindi lahat ng mga tao gusto sa gusto mo. Meron tayong objective truth sa world natin. So iba yung gusto niya, iba yung gusto neto, and kami sa perspective kami ng mga filmmakers and VFX artists. So I hope you understand. Wala kaming intention ditong masama, gusto lang namin mag-educate. Ayan. Educate. Aliw, magbigay aliw. Entertain, i-inform kayo. And gusto namin kasi ma-familiarize kayo sa industry. Para pag napapanood niyo siya, mas lalo niyo silang ma-appreciate. Thank you sa mga supporters, tsaka sa mga nagko-comment na ano, may malang kami. Okay lang. Wala akong problema ron. Guys, hindi naman namin kailangan gumawa ng Hollywood film or alam yung sobrang ganda na pelikula para malaman namin kung ano yung hindi okay sa okay. Ang nakakatakot kasi yung ano, ayun nga, yung pag lumabas na siya. Pero ang sabi sa akin na shoot na raw lahat. So abangan ko na lang yun. So abangan namin, panoorin namin yung pilot episode. Panoorin namin yung pilot. Kung gusto nyo, panoorin namin siya ng live, tapos kasama naman kayo, let us know, comment below. Watch party. Thank you guys sa mga supporters. Please like, subscribe, And click the notification bell. Bye! Comment below kung ano pa gusto nyo i-comment. Sige, bye! Close muna namin yung comment section. Bye. Dinner.